screen. Magde-demo si Harold. Attorney. Yes, I am in Isabela. Alright. Attorney Harold. Respicio. Itanong muna natin ang taong bayan. Kapag meron bang mandadaya sa eleksyon, Prof. Shelo, Prof. Dan, and Attorney Alex, sa tingin niyo this time, magagaling ba sa loob ng gobyerno o sa labas ng gobyerno? Sa loob, di ba? Alright, sa loob ng gobyerno. At sino at sino ang nagbabantay ng mga ating automated counting machine? Ang gobyerno ba? Ang gobyerno, hindi po ba? At basic principle yan sa kahit anong computer security is kapag may physical access ang isang tao or ang gobyerno sa doon sa computer gadget, pwede niya mabago yung source code. Ikaw nga kapag pupunta ka sa Green Hills, dalhin mo yung cellphone mo doon o yung laptop o yung isang nakaw na gadget, kahit may password yun, pwede mong ipabago yung source code. Only because hawak mo yung device na yun, meron kang physical access. In much the same way, kapag yung government ay may access dun sa physical device, kahit sino sa government, pwede siguro, alright? Pwede siguro na mabago yung source code. So, ang question lang dyan is, posible ba o hindi? Ang sagot dyan ay posible. Hindi natin sinasabi na gagawin, pero ang sagot dyan ay posibleng mangyari. Kahit sabihin pa natin, o before that, kasi ang source code, isa lang namang script katulad nito. And after ng audit pagkatalikod, pwede mo lang baguhin yung source code dun sa makina. Alright? Halimbawa, ito yung source code. Source code din. Itong papakita ko sa inyo ngayon, hindi itong source code ng Comelec at hindi rin itong makina ng Comelec. At hindi ko tinutuko yung smart lang ito. Hindi ko sinasabi na ito yung sistema ng Pilipinas o ito yung mga ACM. Baka kasuan ulit ako ng Comelec. Sabihin na lang natin, hypothetical na bansa. Hypothetical na voting machine, di ba? Generic. Alright. So, halimbawa, ito yung wala naman tayong access sa isang voting machine. Ang ginawa ko is itong computer ko, ginawa ko siyang voting machine. So, halimbawa, voting machine. ang interface natin is yung computer ko mismo. Halimbawa, pupunta ako kay candidate X, dalawa, candidate Y, dalawa, and then mag-print ako ng votes. Ayun, may daya siya. Anyway, so dito sa source code, script. Yung script na ito, pwedeng JavaScript or kahit na anong script, Python, Node.js. Hindi ko sinasabi na ganito ang ginagamit ng Comelec. Kaso nga lang ang ano yan parang sasakyan yan Kahit tricycle yung gamit ng isa, ako kotse, pero pareho pa rin silang meron pa rin combustion engine at kumakain pa rin ng gasolina o diesel. Kaya kapag tinanggal mo yung diesel, hindi yan aandar. Ganon din yung mga computer where ng automated counting machine nila, pare-pareho lang yung sistema. Kada equipment, katulad nito, ay meron siyang source code. Yung source code ay isang set of instructions kung paano mag-operate yung makina. So, di ba, yung code na to, ganito mag-operate yung makina. Kung titignan niyo yung source code na to, punta tayo dun sa banda kung saan ko tinanim yung corrupt, yung malicious lines of code. Ito yung malicious lines of code na ito. Malicious. Itong source code na to, kapag tinanggal mo itong malicious lines of code na ito, magiging mag-operate siya as normal. Pero dahil itinanim ko itong malicious lines of code na ito, gagawa siya ng kalokohan. Ang malicious lines of code na to is tinatype lang siya. At ito yung sinasabi niya. Sabi niya, mag-connect ka sa isang server sa internet, sa isang computer sa internet. For our purpose, since demonstration lang to, ito yung HTTP, yung sinasabi ni Chairman George Garcia, yan yung sinasabi niyang public connection. Pero kapag totoong hack yan, gagawin mong S yan kasi hindi yung dadaan sa internet kapag walang S. At saka yung lalabas dito is IP address or parang abc.com, parang mga ganun. Pero gagawin natin, ito muna yung address kasi dito lang siya sa computer. IP address. So, ang gagawin niya is pupunta siya dito sa server na ito at mag-send siya ng data, yung vote data, at maghihintay siya, await. At pagka-hintay niya ng resulta, yun yung i-print niya na result dito sa makina natin. Okay. So, halimbawa, magkahiwalay itong computer na server. Itong server na to, ito yung tumatakbong server. Hiwalay na computer ito. Itong server na ito, nakikita nyo dito sa baba, server is running on HTTP localhost. Ibig sabihin, tumatakbo na yung server. Pero sa totoong buhay, HTTPS something yan kasi sa internet siya tumadaan sa ibang lugar. Pero ito yung code ng server. Ang ginagawa ng server is, kapag yung makina dito, nag-transmit siya, nag-connect siya dito sa server address natin sa internet, ang gagawin niya, tatanggapin niya kasi yan yung path
yan yung path. Yan din yung path dito. Pupunta sa, kumbaga sa website, yan yung address ng website. Pagkatanggap niya, babasahin niya yung katawan, yung data, yun yung pinadalang data dito sa corrupted code. At ang gagawin niya sa data, babasahin niya lang yung data, ipaprocess niya. At dito, pwede mo siyang dayain o hindi dayain. Hmm. Pagdating dito sa server, pwede ako maglagay ng logic dito na sasabihin ko lang, okay, kapag yung pinadala sa aking data ay galing sa machine number 1, 2, 3, kung yan yung number ng makina na nagpapadala, ito yun. Kasi ipapadala rin niya rin kasi sa mode data, pag binubuo niya yan, lalagyan niya ng machine number. Kapag ayaw kong galawin yung or ayaw kong dayain yung makina, hindi ko siya papakialaman. Papasa lang yung data dito pero ibabalik ko agad, hindi ko ipaprocess.